Here we go. So magandang araw po sa lahat ating viewers, no? Maulang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Promote PH. So ngayong araw guys, nandito tayo sa Goldwings Display Center sa Imus, Cavite, and ibibigay ko sa inyo ngayon yung kanilang mga latest price ngayong September 2023, no? So sila guys dito is nagbawas na ng presyo, pero if ever guys na may magustuhan kayo dito and natataasan po kayo sa presyo, so huwag kayong mag-alala, pwede kayong humingi ng discount sa kanila basta pumunta lang kayo dito sa kanilang display center. Alright, so eto na guys, so umpisa tayo dito sa bandang dulo, and napakagaganda rin ng mga unit nila dito guys, no? So unahin natin dito guys, mapapansin nyo, still top, no? RF Mazda yung kanyang makina, Bigfoot double cab yan, no? So pag sinabi guys double cab, meron pa siyang compartment, open compartment sa likod, and syempre mayroon siyang front passenger tsaka back seat passenger. Yan, okay. So ito guys is nagkakapresyo lang ng magkano. So mamaya ng konti, silipin lang natin. Ito yung kanyang front area. Yan, ito yung kanyang mags. Ito yung kanyang sidings, no? So may ladder pa siya. Silipin natin ng bahagya yung kanyang loob. Angat natin. Yan. Ito yung kanyang ceiling. Yan, front area, medyo madilim kasi medyo makulimlim. Meron pa siyang kasamang pan, no? Ito yung kanyang likuran. Yan, may mga speaker, maganda yung kanyang ceiling, no? Yan, so tuloy tayo guys dito sa likod. Ito yung kanyang likuran. Ganda, naka-stainless yung kanyang mga barrier, no? Then may flarings. Yan, so may flaring siya, sidings, ito, tsaka sa likuran. Then meron pa siyang pintuan dito sa likod. Okay, so if ever guys na meron kayong negosyo, bagay na bagay dito, no? Pwede din siyang lagyan na mabibigat simula dito pati sa bubungan. So pwede. So ang presyo lang nito guys is 330,000. Yan, 330,000. Double cab, pure stainless. Ang nilang naka-stainless sa kanya is yung kanyang flooring. Yan. Then so next natin guys, silipin natin muna ng bahagya yung kanyang engine bay, no? So sa lahat guys, pag recondition, lahat ng dapat ayusin sa unit, sa makina, so inaayos po nila yan. Stainless yung kanyang hood. Eto, malinis na malinis yung kanyang makina. Yan, okay? And so eto guys, sobrang daming unit dito. And next natin guys, eto naman Mazda. So RF Mazda yon. And eto naman guys is turbo, no? So madalang tayo makakita ng owner na may turbo. And ito guys, pure stainless din, body, naka stainless, malaki yung gulong, Bigfoot to, no? Na double cab, yan. Yung kanyang compartment sa likuran, so silipin natin yung bahagya, malapad. Yung kanyang gulong, sobrang lapad. Ito yung kanyang compartment, bagay din sa negosyo. Ito yung kanyang loob, no? Yan, may pan din, maganda yung kanyang dashboard, maganda yung kanyang ceiling. Yan, so ito guys is, ito yung kanyang upuan sa likod, back seat. Yan. So pasilip natin ng bahagya yung kanyang makina. Ito yung front area. Yan yung kanyang mga bull bar, tsaka sidings. So matangkad, no? Bagay na bagay daw sa probinsya. Then naka intercooler turbo pa to. Oh, yan. Oops, yaman ni popcorn. Aha. So ganyan ang design nyo kapag may intercooler turbo. Yan. So presyo nito guys is, so banggitin natin ang presyo nito is 320. So mas mura pa ng konti ito, no? Kasi hindi siya naka steel top, pero meron naman siyang top load. And sobrang dami ng ilaw, namumutik-tik to sa ilaw guys. So sobrang dami, 6 sa kanyang sa kanyang windshield. Then dito 4 at 6 din dito sa front area. And sa bubungan meron. Then meron pa siyang backlight. Grabe. So sobrang daming ilaw na ito. Yan. So, okay, then sunod natin guys is ito, RF Mazda pa rin. Nakaangat ng bahagya yung kanyang hood, no? Yan. Nakaangat ng bahagya yung kanyang hood. Ito yung kanyang sidings. Napakaangas ng sidings na ito. Di lang natin maklip na maayos kasi ito nakasagabal. So napakaganda rin ng ano na ito guys. So mga ilaw. Yan. Then ito guys is
yung kanyang sidings, yung kanyang loob, silipin natin. Okay, so ito yung kanyang loob. Stainless din yung kanyang dashboard. Ganda ng kanyang steering wheel. Yan, tumutulo. Ito yung kanyang ceiling and yung kanyang likuran, no? So ito yung kanyang upuan sa likod. May electric fan pa. And ito din yung kanyang likurang bahagi. So may lagayan pa ng fuel. Napakaganda ng ano, stainless pa yung kanyang ano, spare tire cover. And meron ding ladder, and syempre meron din siyang top load, no? So ang presyo nito guys is banggitin natin. So ito guys is ikot. Ang kagandahan dito guys, silipin natin yung kanyang engine bay. So yung engine bay nito guys is I think naka-hydraulic, kaya siya nakaangat. Yan. So yung kabilang side kasi nakaangat because itong kabila is naka-clip. Yan. So hydraulic pa. So pag naka-hydraulic guys, ang presyo nito is 300,000. Yan. So 300,000 yung ating RF Mazda Bigfoot. Yan. Then so next natin guys, ito naman Isuzu C240. Ang ganda guys, checkered daw yung tawag dito, no? Yan sa tambol na ganito, yung medyo magaspang. So checkered, Bigfoot pa rin. Napakagandang tingnan. C240 ang makina. Ito yung kanyang front area, kakaiba yung design nyo ng kanyang front area. Then nandito yung kanyang baterya. Yan. So dyan nakalagay yung kanyang baterya. Ganda ng lagayan, no? So check natin kung maangat natin ang bahagya. Yan. So ito Isuzu, chrome yung kanyang overhead. Then malinis, walang katagas-tagas. Lahat dito guys is bagong recon. And silipin natin ang bahagya. Marami ring ilaw sa kanyang windshield, no? And ito guys yung kanyang loob. Silipin natin yung kanyang dashboard na naka stainless din. And napakaganda na naka racing steering wheel, oh. Yan, oh. Sports mode. And ito yung kanyang ceiling. And silipin natin yung likuran, no? So mamimili kayo dito guys. Sobrang daming unit nila dito. Yan, ito yung kanyang likuran. Ang napakaganda. Ang maganda lang dito guys, kakaiba yung kanyang sidings. So naka-checkered. Yan, then kung gusto niyo naman, ito magara din yung likuran. Yan, oh. Di ba? So may mga ano na siya, may mga extension yung kanyang rear at saka front bumper, tsaka sidings. Then meron pa siyang ganito, no? Lagayan ng fuel and napakagandang tire cover. Yan. So 300. Then ito naman guys, C240 is 320. So Isuzu yung makina, so mas mahal ng bahagya kapag Isuzu yung makina. So baka magtaka, so syempre bossing mas maikli ng konti, pero bakit mas mahal? So ang diferensya niyan guys is dahil ito guys is Isuzu yung makina. Yan. So ang presyo guys na ito is 540 ang plaka. Yan, 540. 320,000 din, no? 320,000. Itong isa ay 300,000 yung hydraulic. Yan. Okay. So next natin guys, ito naman. So napakaangas din naman na ito. Double cab na naman. Single cab lang to guys. Ganto. Single cab, no? And nakagandahan guys, may kilay. Then yung top load niya, steel top. So pag ganyan, naka-steel top yung kanyang bubungan. So kahit loadan mo siya ng sobrang bigat, okay lang yan, nakabalance yan, oh? And hindi madadamage talaga, unlike sa mga lona. So pag ganyang klase guys, pang business purposes yan. Ito, maganda yung kanyang mga bull bar. May dalawang mahabang antena. Ang makina guys is RF Mazda, pure stainless. So ito guys naman is talagang ano to, panghakutan, no? Panghakutan ng negosyo. Ito yung kanyang dashboard. Ito yung kanyang upuan. May speaker sa baba. Yan. And ito yung kanyang ceiling, no? Again, ito guys yung kanyang mahabang trunk compartment. Yan. Open compartment pala. Sorry. Yan. So napakahaba niyan. So if ever guys may mga ano kayo, babuyan o kaya mga niyugan o kaya mga gulay-gulay, ito yung the best,
no? And may protection sa ating window para hindi basta mababasag. And napakaganda ng forma niya, no? Sobrang haba niyan. So ang presyo niyan guys is presyo na ito guys is 360,000, no? Single cab. Yan, okay? So sa mga single cab, napakagandang forma na ito. So kung titingnan mo guys, box type yung kanyang windshield. O tingnan mo naman na malayuan. Sobrang forma ng unit na yan guys. Sobrang forma. Wala kang masasabi dyan, no? Napakaganda ng forma niyan, no? So yun yung plaka 676 sa halagang 360,000. So pwede mo siyang ma-avail. Yan, so solid na solid yan. Oh, stainless na stainless. Ganda ng ng disenyo. And next natin guys, so mas mababang presyo kung hanap nyo. So meron din tayo dito guys, C240 Isuzu naman, no? Isuzu naman to. Hindi siya naka steel top pero double cab din na medyo lowered. Pero if ever guys, ang kagandahan dito guys, malaki yung gulong and makapal pa yung gulong niya. Yan, so makina ang plaka niya guys, ito ZBJ 400. Makina niya is Isuzu C240. And pakita natin yung kanyang trunk, no? Open trunk compartment. Ito naman guys, pantao lang to pag ganito, tsaka mga grocery. Unlike nito guys, na protected grill, no? Naka stainless yung mga grill niyan. Yan, pero option nyo, ito depende naman sa paggagamitan nyo, kaya may mga kanya-kanyang option. Yan, then pakita natin ng bahagya yung kanyang loob. Yan, so naka dashboard is stainless. Ito yung likuran. Yan, ito yung kanyang upuan mga kaibigan. And syempre ito yung napakaganda niyang sidings. Yan, so medyo madilim lang yung ating video kasi medyo makulimlim and malakas yung ulan, no? Kakatila lang. So lang natin, talagang pinagbigyan lang tayo ni Lord na makapag-vlog pa rin kahit medyo makulimlim and araw ng linggo. Alright, so ito guys, next natin guys, ito kulay blue kasi baka maiwan to guys. Ito is Wrangler, no? Na-vlog na rin to natin nung nakaraan. So naghahalaga to dati ng 600,000, pero ngayon guys binibigay nila to is 550,000. So meron jack, naka steel top, and merong snorkel. So ang makina na ito guys is D4BX na Hyundai. Tingnan mo naman yung pangilalim niyan. So yan guys is 4x4, no? 4x4, napakaganda ng forma. Yan, no? Sobrang ganda ng forma niyan. So halaga niyan is 550,000. Evolution. Silipin natin ng bahagya yung loob. Pasilip lang natin ng bahagya yung loob. Oh, yan yung kanyang loob. Oh. And yan yung kanyang ceiling. Napakabango ng kanyang ceiling. And ito yung kanyang likuran. Oh. May gas tank pa, 20 liters. Napakatangkad niyan. Oh. Yan. Hindi lang siya naka-aircon mga kaibigan. Pero ito naman guys, if ever na request nyo, pwedeng lalagyan ng aircon. So pwede rin pa airconan yan kapag ganyang klase. Napakaganda niya, Wrangler. Sobrang tangkad, no? Steel top, then combination pa siya ng stainless. Yon. Okay, so eto guys is napakagandang forma nito. Oh, sobrang lapad ng gulong guys, oh. Oh, sobrang lapad ng gulong yan. Sandang kalahati yung lapad ng gulong yan. Hindi ko lang matansya kung anong lapad niya. Pero yung size ng mags is 15, no? Then meron pa siyang towing. Ito, oh. Yan, may pan-towing pa siya. And makapal na bull bar. And silipin natin kung masisilip natin yung kanyang engine bay, no? Yan, so angat natin ng bahagya yung kanyang, wow, napakagaan lang ng hood niya. So made by fiber to kapag ganito. Napakalinis na makina, oh. Yun, oh. Nakalabas lang yung kanyang snorkel pero ipapasok na lang yan. And ito guys, napakaganda ng kanyang engine bay. So Hyundai yung kanyang makina. Yan. So lahat ito guys is mga recondition, pinapormang mga unit, then lahat ng dapat palitan is pinalitan. And syempre ito may jack yan, no? Ganda, oh, no?
Oh. So kung off-road yung hanap nyo, pang off-road, ito talaga, no? Pang off-road po talaga yan. Then next natin guys is alin ba? So next natin guys, ito Bigfoot, no? Ang makina niya is R2 yung makina niya. So hindi siya RF Mazda kasi usually familiar tayo RF Mazda. Then may kilay din. Ito yung kanyang front area na hindi naka-set up yung ilaw. So isa-set up, okay, removable naman pala. Yan. So natitwist. Ito yung kanyang front area. Then punong-puno ng malalaking muscle yung kanyang bull bar. Silipin natin ng bahagya yung kanyang makina. Oop, yeah, mani popcorn. Ganito pala ang klase kapag R2, no? Diesel engine yan, so walang katagas-tagas. Yan, mga bagong repairs ang mga unit. And siyempre stainless yung kanyang hood. Naka LED yung kanyang ilaw sa windshield. And silipin natin yung kanyang dashboard. So stainless yung kanyang dashboard. Ito yung kanyang steering wheel, naka leather seat. Ito yung kanyang loob. Wow, pogi kung tawagin. Diba? Then tuloy tayo guys. Ito yung kanyang top load, no? Yan, so ito yung kanyang sidings and kanyang likuran. Yan, so malalaking yung gulong. Bigfoot Speed Hunters. And ito guys yung ating sigurong in-next, no? Bigfoot Isuzu. Hindi ito yung susunod natin. Ang susunod natin guys is ito. Sunod natin guys is dalawa kasi ito magkasunod na R2 R2 and yun R2 din. So ito guys R2, Bigfoot pa rin R2. Presyo pala na ito muna guys. So presyo na ito guys is 300,000, no? And yung plaka niya 764, 300,000. So negotiable pa naman yan. Okay? Yan, basta kayo lang guys is tumawag sa ating contact number na nasa description kay Bossing Alan para at least mapag-usapan nyo. Pero mas maganda guys, hindi rin sila nagbibigay ng discount basta-basta sa tawag. Kung talaga interesado kayo sa unit, so konti lang naman yung difference niyan, so pwede nyo silang tawagan. Pwede nyo agad puntahan dito and screenshot yung unit para at least hindi kayo maunahan, no? Then puntahan nyo dito para at least lang kung gusto nyo talaga, interesado ka sa unit, so puntahan nyo, pag-usapan nyo yung presyo and ma-out nyo yan, mauwi nyo agad dyan kung sakasakali. Yan. Ito guys naman is steel top, no? Steel top R2 pa rin yung makina. And ito yung kanyang front area, yung bumper medyo lowered ng design ng konti dahil sa kanyang flarings. Yan, magandang sidings, stainless pa rin. So usually guys is etong nakahilera na ito guys, pure stainless yung mga body, no? Pure stainless lahat ng mga body. So yung flooring lang yung hindi natin naka-stainless dito, no? So mamaya may papakita rin tayo dito guys, pure stainless, pati flooring stainless. Yan. Ito naman yung kanyang dashboard, may kasama pang electric fan, and ito yung kanyang interior. Yan. Then ang ganda dito guys, naka-racing seat to. Panis ka dyan, naka-racing seat. Ang ganda ng kanyang gear shifter. And usually guys ng mga unit dito, syempre naka-handbrake yan, no? Lahat yan is merong mga handbrake, no? Ang ganda ng cambio nya. And ito guys, design lang yung 4x4 na yan, pero hindi siya naka 4x4. No, makina niya is R2, no? Yan. Then next natin guys is ito naman. So next natin guys is ito Isuzu C240, o parang box type yung design niya, pero ito guys is pa rin siya, Bigfoot, no? Pero yung kanyang windshield is pang box type. And pure stainless din mga kaibigan. Same stainless pa lang to. Same stainless tong ating C240 na to. Then ang plaka nito guys, ito 675 para sa inyong palatandaan. C240 na semi-box type. Yan. So silipin natin ng bahagya yung kanyang loob cream, yung kanyang flooring, then yung kanyang dashboard stainless, and ito yung kanyang loob.
Yan. Then ito guys, presyo nito is 280,000, no? 280,000. Sobrang gaganda ng mga forma ng mga unit, mga kaibigan. So sobrang gaganda dito. Yan, no? So medyo mataas lang ang mga presyo. Aminado tayo doon, medyo mataas yung presyo dito. Pero dito naman kasi guys, is puntahan nyo lang para at least makita nyo yung actual unit. And syempre yung tag dito guys, kapag-usapan nyo yung presyo, may discount pa naman yan, no? Yan. So ang presyo pala nito guys is 280,000, no? Ito 280,000 to. Then next natin dito guys, ito po, simple lang yung dating, medyo maikli, pero tingnan mo naman, napakagara ng forma niyan mga kaibigan. So ito guys is isa pa rin siyang RF pa rin yan. So RF Mazda yung makina niyan, no? RF Mazda, pure stainless. Ang ganda ng kilay, ang ganda ng combination ng kulay. Green yung pang ilalim na kulay, no, ng mga chassis. Ang ganda ng combination ng kulay, and meron pa siyang ladder, no? And yung kanyang top load. So simple lang, pero ang ganda ng forma na ito. Yan, oh, di ba? So ang presyo niyan guys is 330, lowered na big foot. So naka-lowered to. Yung nakarang araw nakausap ko yung ano nito, may-ari. So every week nililinisan niya to. Pero mapapansin niyo kakaulan lang, so lilinisan niya ulit to bukas. Yan. So eto guys, yung kanyang interior, silipin natin. Yun, yung kanyang interior, ang ganda. Pati yung kanyang pintuan, so may disenyo rin, no? May combination color, and yung kanyang dashboard stainless. Yan. Then may antenang mahahaba sa kanyang likuran. Ito yung taas natin, and ito naman yung kanyang likuran. Yan. So makita nyo, ito guys is 330, lowered na to guys, lowered na big foot. Hindi naman siya kababaan, pero papansin mo kasi sobrang ganda ng disenyo niya, kasi nga meron siyang mga flarings na paikot. So ito yun guys, yun, oh, yung may extender. Yan, okay. Compare mo sa mga baggy type, so mapapansin mo kasi para siya mga yan, oh, tulad niyan, mga baggy type na disenyo. So magkaiba sila ng forma. Yan, oh, magkaiba sila ng forma. Okay? Yan. So next natin guys mga kaibigan is ito St. Anthony. So ito naman guys is with amplifier to, I think, no? With amplifier. Yan. Touchscreen monitor pa, mga loads. Yan. So ito naman guys is diesel pa rin, Mazda, RF Mazda. Yan. So makina niya is 769. Ang plaka niya 769, box type RF Mazda stainless. So ito guys is box type, no? Box type pala yung ganitong disenyo. Yan. So box type, mahaba din. Presyo na ito guys 330,000. Yan, 330,000. Pero yung kabilang side na yon mga kaibigan, no, makikita mo yung kulay green. Ang forma niya, no, kala mo pang car show yung kanyang disenyo di ba? So ito guys 330,000. Then next natin guys, ito FPJ, pure stainless, no? Pag sinabing FPJ guys, Fernando Po Jr. yan. So doon kinuha talaga yung kanyang pangalan na FPJ, kay The King. So ito guys is 4K, no? 4K yung makina, Toyota, no? Toyota yung na makina din. Pure stainless, pati flooring, no? Pure stainless, pati flooring, no? Yan. Yan, pati flooring stainless yan. Napakaganda niyan. Leather seat ang upuan sa harap tsaka sa likuran. Ito yung kanyang rear area. Yan. So ito guys, FPJ ang probinsyano, no? So ito guys, ang presyo na ito guys is 180,000. So sa mga naghahanap ng FPJ, ito. Yan, 180,000. 180,000. Okay. Ito, kabilang side. Yan. So then next natin mga kaibigan is guys, dito naman tayo, baggy type. Yan. So ito guys, baggy type.
may forma din, pero mas maporma pa rin yung RF na Bigfoot na medyo lowered. Pero ito guys, mura lang kasi ang presyo nito. Only 200,000 stainless, except lang yung flooring. So ito guys is pure stainless. Makina niya is 5K, only 200,000. Then plate number niya DNK 259 sa mga magkakagusto. Yan. And ito yung kanyang loob. Kia yung kanyang Kia yung kanyang dashboard. Pit na pit sa kanyang owner. Ang cute ng kanyang cambio. Yan. Then ito yung kanyang loob, tsaka ceiling. Upuan, magandang klase. Ito naman yung kanyang likuran, no? And ito yung kanyang top load. And ito guys, so idol na idol ko tong isang to no? So ito guys is ang makina is double cab to no? So ang makina na ito guys, Isuzu C240. Yan sa mga naghahanap ng mga double cab, ang dami nating customer na naghahanap ng double cab. Sobrang haba na ito, Isuzu pa to mga kaibigan. Plaka niya 797. So tama, ito yung detalye niya, nasa akin nga. So ito guys is 3 door pa, no? Naka 3 door. So ibig sabihin nun, yung sa driver side, sa kabilang side is na-open. Pero bago po yan, silipin muna natin yung kanyang interior. So ito yung kanyang upuan, naka leather set. Then ito yung kanyang likuran. Matangkad to, no? So kahit kargahan mo siya na mabibigat, panalo to. Yan. Then maraming dahon mga kaibigan, kasi kakaulan lang natin. Yung baterya niya guys nandito. Yan nandito yung baterya. Yan Yan. Then ito guys yung kanyang third door, no? Yan naka-close type. So ang bukasan niya is sa loob. So buksan natin para makita ng ating mga viewers kung paano siya bubuksan. Hindi natin maabot guys yung kanyang pambukas, no? Pero dito yung na-open to. Yan, na-open. Dito yung daan, no? Easy na, hindi na dito sa front passenger. Then ito yung kanyang sidings. Kuya, pasuyo nga pabukas para makita yun pang third door. Stainless, no? Stainless yung kanyang open trunk. And ito guys, stainless yung kanyang flooring, no? Yan, stainless lahat yan. Grabe, sobrang ganda na itong isang to. Makina pa niya is Isuzu, no? Isuzu. Yan. So pag sasakay ka dito, napakaluwag. Kahit dito sa loob pwede kang maglagay ng gamit. So yan po yung pang third natin, third door. Yan. Then tulak mo na siya ng bagya para mag-lock. And then next natin guys, ito presyo pala nito mga kaibigan. So ang presyo nito guys is 400,000. Yan, medyo mataas lang ang presyo nito, 400,000. Mahaba kasi. Then if ever guys, lalagyan mo na kahit 1,000 kilo, so kayang kaya. Then bukod dyan, syempre lalo na to mga kaibigan. R2 yung makina. Then napakaganda ng forma, loaded. Kung ipapasok mo to sa car show, baka ticket na lang ang babayaran mo dito, entrance fee na lang, no? Yan kung ipapasok mo yan ng car show, entrance fee na lang, kasi formado na yan. Yan, no? Wala ka nang sasabihin pa dito, loaded na. Wala ka na ikakarga pa, loaded na loaded. Pure stainless. Then steel top, sobrang daming ilaw. Nasa 20 piraso ata ilaw na ito. Grabe. Pati flooring stainless. Then syempre naka power steering pa to mga kaibigan. Yun yung dashboard. Ayun yung dashboard niya. Ito yung flooring. Ito yung loob, likuran. Yan. And ito is yung kanyang open trunk, no? Hindi naman siya totally pang car show. Kumbaga lang natin,
is kung ipapasok mo, di ba? Halimbawa, maano mo lang, matipuhan mo lang, no? Naisali sa car show. So yan na yun. Lalo na kung gabi, aywan ko lang kung di magliwanag ang diwa ng mga kalaban mo dyan, no? Kasi sobrang ganda na naka-steel top, oh. Yun lang naman, kumbaga share lang natin na itong unit na to guys is formado simula harapan, no? Simula harapan hanggang gilid, hanggang taas, and hanggang likuran. Yon. So ang presyo nito guys, syempre is medyo mataas to ng konti. 430,000. Yan, 430,000. Okay, so negotiable naman yan. Tawad-tawad na lang tayo. Puntahan nyo na para matawaran nyo. Kasi usually naman dito guys, pagdating sa owner, forma at saka tibay yung pinag-uusapan. Talagang matibay to. Kung tibay-tibay lang usapan, is matibay talaga yung mga owner, no? Yan, so next natin guys is ito naman, RF Mazda. Okay, Extraction yung pangalan. RF Mazda box type na may kilay. Yan, oh, box type na may kilay. DDS 705 yung kanyang plate number. Yan, so presyo na ito guys 320,000. So pag box type guys, pwede mo tanggalin ng lona. Pure stainless yan, oh. Pure stainless. Then ang gandahan dyan guys is tawag dito, may kilay pa nga siya. Yan, oh. Malaki ang gulong. Grabe namang gulong to. Lapad. Then ito yung likuran. Para sa mga naghahanap ng box type or medyo mataas na unit, so meron po tayo. So ang presyo nito guys is 320,000. Diesel engine po. So pag diesel kasi mas mataas talaga ang presyo niya compare mo sa mga gasoline engine. And eto guys, so next natin RF Mazda Kia ang dashboard. Yan, Kia ang dashboard. So eto yung kanyang sidings. Eto naman guys is Bigfoot din. And plate number niya is 440. So tama na ba tayo? So tama, 440. And presyo nito guys is 330,000. Yan, Twin Stasi. Yan. Okay, so ito guys yung kanyang sidings. RF Mazda Bigfoot. So bull bar niya buong buo, ang daming ilaw. And silipin natin ang bahagya yung kanyang dashboard na sinasabi is Kia daw yung kanyang dashboard. Yan. So yung kanyang dashboard kulay red, and ito yung kanyang back seat. Ito yung kanyang sidings. And silipin natin siyempre yung bahagya, yung likuran ng ating mga unit, no? Yan. Then ito guys, Toyota 7K. So ngayon ako nakadinig ng 7K. Kalimitan 4K, 5K. Then ito guys, 7K lowered. Yan, lowered pa, oh. And ito guys, baggy type na lowered to. So ang presyo nito guys is 200,000 kasi semi stainless lang to mga kaibigan. Yan, semi stainless. Silipin nga natin kung anong klase ba yung 7K na makina. Angat natin kung aangat. Wow. So ito guys, 7K. So ganyan pala yung forma ng kanyang ano, engine bay. Stainless pa rin yung kanyang dashboard. So silipin natin ang bahagya, yung kanilang mga likuran. So ito guys yung kanyang mga likuran. Maangas na likuran ng mga unit. Kasi sa loob kasi medyo masikip. Yan, oh, mga double cab. So mga double cab dito guys yung ano, nakaka-attract, no? Yung mga double cab na yan, oh. Ang dami kasi yan. Tsaka yung mga steel top. Oh, diba? Ano, double cab, oh. Oh, ito pa, double cab. Single cab to. Oh, ito yung nakaka-amaze dito kasi ano, puro stainless yung kanyang ano, protection, ano, yung sidings. And ito, yan. Ito naman, nakaka-attract dito yung kanyang ano, spare tire cover, tapos may lagayan pa ng fuel. And ito yung isa, kauna-unahan natin binlog. So nakaka-attract yung ngayon, oh. Oh, diba? Attractive sa mata yan. And yung forma, no? Pag pinarking mo talaga yan, so makikita mo ang angas ng dating. Alright, so next natin guys is ito guys is Isuzu C240 Bigfoot. Then naka checkered na naman guys. So checkered yung kanyang sidings, tsaka yung kanyang pintuan.
Yan o, yung ganito, yung medyo magaspang. Alam mo may cross stitch, no, hammerhead yung kanyang windshield. So ito guys is nakalimutan yung presyo mga kaibigan. Hindi nalagay yung presyo na ito. Pasensya na, hindi ko to mapepresyuhan. Wait lang, tanong natin. Ito guys is 360. So mataas yung asking ni kuya. Pero anuhan nyo lang kasi ibang unit mas mababa eh. Isuzu C240 medyo mataas yung asking niya. No, kasi hindi natin nalista. Sorry sorry na po agad mga kaibigan. No, hindi ko nalista. Ano ba 'yan? Sorry. Yan, ito yung kanyang loob. Stainless yung kanyang dashboard, yung kanyang upuan, napakaganda. Ito yung kanyang likuran. Steel top kasi to. So, ito steel top. Napalo pa ako dun Steel top yan, then isusu yung makina. So 360 daw, 408 yung plate number. Yan, so hindi talaga nalagyan ewan ko ba. Yan, sorry mga kaibigan, sorry. Then eto guys, next natin. So next natin guys, eto Nissan RD28 naman. Anong design nyo to mga kaibigan? First time lang ako magkita ng ganitong owner. Ganda no. Alam mo alam mo armor car no. Yan. Alam mo pang bangko yung laki ng gulong. Then ito guys, close type. So I think wala lang tong aircon. Pero mapapansin mo kasi na wala siyang aircon kasi may trapal Kasi pag kapag may aircon na close type is dapat din to, bubog din, sliding door. Yan, so wait lang, nakalock. So dun tayo sa kabilang side. Ito yung niyan, taas, no? Ang taas ng nito, ground clearance. Pure stainless. Yan, dito yung daanan sa likod. Dami sakay na ito Steel top, syempre. Napakaluwag ng loob. Speaker na malaki. Stainless pati flooring. Then ito yung kanyang open yung kanyang front area. So medyo nakahiga ng konti yung kanyang windshield. Stainless, may may electric fan, so wala nga siyang aircon mga kaibigan. So makina niya is Nissan. And ang presyo nito guys is 360,000. Yan, 360,000 yan mga kaibigan. So next tayo. So dito tayo mga kaibigan. Ito muna. So ito muna guys, buggy type. Then ito is ang pinagmamalaki nila dito sa isang ito is electronic power steering, no? Electronic power steering na to, buggy type, stainless. Stainless yung body niya. Yan, ito yung front area, mahaba to mga kaibigan. And ang makina na ito guys is 4K, Toyota 4K. So ang presyo lang nito guys is 200,000. Yan, 200,000. So maglalaro dito guys, magkakaanuhan kayo dito guys sa presyo tsaka disenyo ng unit. So although may ibang display center, so dun magtatalo-talo yung forma ng unit tsaka yung presyo, no? Yan, pero dito guys may mapipili kayo kasi sobrang poporma ng mga unit nila. Then ito guys, next natin, box type Toyota 5K. Yan, Toyota 5K, 220,000. Ito yung kanyang bull bar. Ang taba ng kanyang bull bar. Yan, 5K yan. Mahaba din, no? Then madagdag ko nga pala guys, kaya medyo mataas ang presyo nila dito sa asking, no? Dito sa vlog mataas ang presyo nila dito kasi dahil mataas din yung upa ng renta nila dito. So kaya nga pagpunta nyo dito, so i-declare sa inyo yung may discount pa, no? Bibigyan kayo ng bahagyan discount para sa mga unit na mapipili nyo. Yan, basta maging transparent lang kayo, bossing, ito lang budget ko. O hanapan natin kung meron ba din tong uubra sa budget mo. Okay? Yan, lalo na kung tipon-tipon nyo yung unit. Then ito guys, FPJ Fernando Po Jr. ulit, no? Yan, Fernando Po Jr. ulit. Pure stainless, no? Yan, pure stainless. Ang presyo nito guys is mamaya-maya ng konti. Pati flooring ata nito stainless. So hindi naka-stainless yung flooring nito. FPJ hindi naka-flooring, stainless. Pero ang makina nito guys is RF Mazda, so diesel. Yan.
Yung pang ilalim na bahagya is stainless, pero yung pinaka chassis niya is hindi, no? Then dito guys is naka chrome. Ayan, oh. Stainless cover pala yung kanyang bull bar. So ito guys is presyo na ito is 270,000. Yan, 270,000. Then the next natin guys is puro baggy type na, no? Puro baggy type, 5K Toyota 5K na Toyota TRD 4K. Then may 4K ulit. So ang mga presyohan na ito guys is ito pag baggy, box type to. Then the next is baggy na. So ito guys is box type baggy is ang presyo na ito guys is 230,000. Yan. So medyo mahal ng konti kasi kapag box type, kasi mas iba ang forma niyan doon sa baggy. Yun yung baggy, yung pangatlo. Mukha lang kasi siyang baggy type, tinignan ko sa sidings, pero tinignan ko sa windshield, box type to. Kaya sorry na ulit mga kaibigan. So ito guys, box type. Ang presyo na ito guys is 230,000. Pati gilid, yan, may may sidings, may flarings. So dilaw, I think dilaw din yung loob nito. Hindi. Ang kulay ng loob niya is kulay ng loob. So angat natin ang bahagya, kulay red. Yan. Ganda ng steering niya, maliit lang. Pang box type talaga. Yan. No? Then ito yung kanyang kabilang side. Yan. Forma, no? Lalo na kung papalitan mo ng malaki-laki na mags, panalo to lalo. Yan. Then next naman natin guys is box type pa rin. Box type na may halong baggy type kasi to. Box type yung kanyang windshield, pero yung kanyang sidings is baggy. So ito naman guys is 4K 220,000. Tingnan mo naman yung kanyang bull bar, ang lalaki. Yan, no? 220,000. Yung loob, so ganun din, pare-paras lang sila ng loob nito. So silipin lang natin yung kabilang side. Hindi lang natin masilip sa likod kasi medyo masikip. Then ito yung mugs. Yan, okay? Then ito guys, baggy na. Dire-diretso na to. Pure baggy kasi meron may mga halo eh. Baggy yung windshield, box type yung windshield, then baggy yung body. Then ito guys is baggy 4K. So presyo na ito guys, pure stainless. Yan, pure stainless to is 230,000. 230,000, no? Lahat halos guys is merong mga antena, may mga mahabang antena. Yan. So ang natin dito guys 230,000 4K. Then meron pa tayo next guys is 4K ulit. Yan. So 4K Toyota 4K baggy pa rin. Mga kaibigan, ikli lang na ito, ganda na ito, grabe. Pang hatawan, then alam mo yun, yung medyo formahan ng konti, no? Okay, tatambay ka lang sa tropa. Ito the best, no? Pang pang pauli-uli lang, pamalengke. So the best to. Ang presyo lang nito guys 180,000. 180,000. Lowered, tapos 4K, then baggy type. Naka-lowered dyan mga kaibigan, semi-lowered. Then ito naman guys, maikli rin, no? Panalo. Ito, so silipin lang natin itong bagay konti. Mobile 1. Yan. Then ito guys is maikli rin, no? Maikli rin to. Ang kagandahan lang dito guys, diesel naman to. Then naka steel top. Then meron pa siyang kilay. So ang presyo naman na ito guys is makina niya guys is RF Mazda. Presyo na ito guys 260,000. Ito yung kanyang front area naman. Yan, 260,000. Yan. Then sabi nga pala ni Bossing is itong lugar na to is for develop na, kaya possible sa mga susunod na panahon mawala na sila dito. Kaya hanggat maaari puntahan nyo na to mga kaibigan. Yan. Then next natin guys is eto. Wow, eto dito ka mapapa. Wow, FPJ, ang laki ng mags. Makina niya 4K din, Toyota 4K. Sa mga naghahanap dyan ng FPJ na mura, no?
Sa mga naghanap ng FPJ na mura, eto na, pinakamura na to, 160,000. Ano, 160,000 FPJ yan. Pure stainless, yung semi stainless, kasi makikita mo agad may pintura yung sidings eh. Yan, semi stainless. Then 4K ang makina, 17 ata yung mags niya, no? So dito guys, sa mags pa lang panalo ka na, tsaka sa nipis ng gulong. O magkano yan? Pagpalagay natin mga 30 hanggang 40 mil yung mags niyan. So presyo niya 160. So yung buong body at saka makina bibilhin mo lang at least 120,000, no? Yan. Okay? No, ganda pa ng kanyang side mirror. So yan talaga FPJ. FPJ kahit siyang katuningin. So talagang formado siya. Yan. Front, side, hindi lang natin masilip yung back. Yan. So FPJ 160,000. And yun lamang mga kaibigan. Ito yung nagagandahan kanilang mga double cab. Yan, ito the best tone, double cab na to. Oh. Yan, kaya wag na kayo mag-atubiling pumunta. Dito lang yan sa tapat ng Aguila Glass. Yan, Aguila Glass. Yan. Dito lang yan sa Patindig Araw, Imos, Cavite. Ang dami nilang mga unit dito. Hanapin mo lang si Bossing Alan kung gusto mo na mababang presyo and gusto mong ma-deal out ang unit. Okay? So sa ating mga client dyan, welcome po sa ating mga viewers na bagong pasok lang. So welcome po dito sa ating YouTube channel Promote PH, and huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, and syempre God bless you all. Bye bye.